is make it your ambition to lead a quiet life. Or sa version na nabasa ni Dave, aspire to live quietly. Sa Tagalog, pagsumikapan nating mabuhay ng tahimik. Bakit ito po tumatak sa akin? Dalawang reason. Ako po ay raised by a quiet father. And lumaki kasama ang isa pang quieter brother. Ang kanila pong pamumuhay ay sobrang tahimik. They are men of few words na nakakamatay yung kanilang katahimikan. Sa tatay ko nga sabi daw, mamamatay na lang yung babae, hindi pa siya nagtatapat ng feelings. Yung kapatid ko naman, silent water breeds dengue ang kanyang motto. Nakakamatay po. Hindi po. Biro lang. Dad joke ulit. Sila po ang naalala ko sa verse at ang pangalawang reason ay napakaingay po ng mundo ngayon. Di ba po? Do you agree? This world that we live in today is very noisy. Bakit? Napakaraming kailangan or nagsusumigaw for our attention. Napakaraming dapat bigyan ng pansin. Sa atin na may mga trabaho, ang daming demands. Sa bahay, meron pang kailangang gawin. Sa mga nag-aaral sa atin, marami pang schoolwork. Sa paligid natin, ang daming away-away. Bansa kontra bansa. Magkapamilya kontra magkapamilya. Maraming kailangang bigyan ng pansin at maraming nagpapapansin, lalo po in this age that we live in. We are in the age of mass distraction na pinapaingay ng social media. Let me make this clear lang muna po. Yung pagpo-post po, yung mga post ng karamihan sa atin na nakikita natin, mga selfie man yan, mga TikTok. Sino nagti-TikTok dito? Nahiya pa kayo? Okay. Sige lang. Yung mga ganung post, mga inspiring posts, mga religious posts, wala pong masama per se. On the surface, wala pong masama. Sabi nga ng mga kabataan, it's self-care. It's a form of self-expression. Subalit, on the other hand, kapag ginawa na ito for attention, just to chase attention, just to be the center of attention, dun na po nahuhulog yon sa attention addiction. Kahit po religious post, minsan may mga trap. Meron tayong nakikitang post na nagpo-post, pero ang intention ay mapuri ang sarili. Mapuri na napakabait ko, napakahuli ko. Pero ibang-iba yung isinasabuhay. Also, meron ding nagpo-post para magpasikat at lalong sumisikat dahil sa paninira. Tawag doon ng ating mga sociologists, the Marites culture. Alam niyo po yung Marites, di ba po? Yun, nagsisiraan online. At lalo pang nagpapaingay sa mundo natin kasi magpo-post din sila ng yung isa, pag pinatamaan mo, babawi rin. Magko-comment, lalong umingay. The weaponization of opinion, ang ibig sabihin po nun, wala nang ibang tama. Mali kayong lahat. Kami lang, ako lang ang tama. Ang ganitong senaryo po ay hindi bago. It is the same reason that Apostle Paul wrote to the church in Thessalonica. Mababasa po natin yun sa 2 Thessalonians 3, verse 11, na mayroong members of the church na nagbabangayan, nagsisiraan, nagpapasikatan, and doon po sa verse, mababasa niyo po doon,
The term na ginamit is they were idle and disruptive. Ano pong ibig sabihin nun? Meron pong ibang hindi na nagtrabaho. Believing that Christ is coming soon, hindi na sila nagtrabaho. Worse, they were disruptive, wala nang ginawa, bisi-bisihan. What was their business? They made it their business to meddle, makialam in other people's lives. So the same scenario po na nakita generations ago is what we see now. Hence, yung same call ni Apostle Paul, ang parehong panawagan ni Apostle Paul applies today. Make it our ambition to lead a quiet life. Ano ba yung ibig sabihin ng quiet life? Ang ginamit ni Apostle Paul na main Greek words, sana tama ang pagkakapronounce ko, yung philotimomai. Ibig sabihin po nun, it roughly translates to ambition. And isouchadso is to keep to your own business. The context, ang gustong ituro ni Apostle Paul during the time, and that applies to us today, pag ambition po ang pinag-uusapan, pag ina-ambition natin ng isang bagay, hindi ba ganadong-ganado tayo to give it our best? Gustong-gusto natin yun ang gawin. So Paul is pleading to the church in Thessalonica and to us now. Ambisyonin natin, pagsumikapan natin, give it our best to keep to our own business. Na huwag manghimasok sa matters that walang kinalaman sa atin. Leading a quiet life, ang ibig sabihin po, wala tayong inaapakan. Wala tayong sinisiraan. Hindi tayo nagpapasikat sa bawat isa. Instead, ano bang sinasabi nga ng Diyos? Lift each other up. Di ba po? That's why we've come to this. Bakit po natin kailangan i-embrace ang quiet life? Dalawang reason. Kung gusto nyong lumigaya ang inyong buhay. That joke. It's a truly happy life po, ang quiet life. Yun po ang tunay na masayang buhay na hindi nakabase sa material possessions. It is grounded in faith and fortified, pinapalakas ng peace that we enjoy within us. Sa Proverbs 17 verse 1, nakasabi doon, mas mabuti pa na may kakaunting pinagsasalu-saluhan sa tahanang may kapayapaan. Compared to a house full of feasting na puno naman ng alitan. Second reason po why we need to embrace a quiet life, it shows kung sino talaga tayo. Or more important, pinapakita ng living a quiet life, pinapakita kung sino ang namumuhay sa atin. Sabi ng ating Panginoon sa Matthew 5 verse 9, Blessed are the peacemakers. Ang mga tayong who strive to keep the peace because we will be called children of God. Tayo ang mga tunay na anak ng Diyos if we are the peacemakers. And sa 1 Thessalonians 4 verse 12, sa nabasa din kanina, mas igagalang ng mga hindi nakakakilala sa ating pananampalataya ang pananampalatayang ating pinipreach. If we live a quiet life, if we let our actions, hindi po yung mga loud posts, hindi po yung mga proud posts, our loud words, but our quiet life, yun po ang magpapakita ng ating pananampalataya. Ang susunod mong tanong ay paano? How do we live quietly? Yung quiet life po na tinutukoy, hindi po ibig sabihin tahimik na lang tayo. Hindi po ibig sabihin, pag tinanong ka, anong church mo, Brad? Anong church mo, kapatid? Ay, smile na lang.
Hindi po ibig sabihin na nahihiya na tayong ipagmalaki ang ating pananampalataya. Yung silent mode na Christian, hindi po ganun. Saan po tayo mag-uumpisa? We must answer kung the right questions. Why? Bakit may mga kasama natin sa paligid natin who are not living quietly, are doing so? Why are they seeking attention? And is it wrong to seek attention? Hindi po. It is human to want to be admired. It is human to want attention, to be validated. But, napakalaking but po, is kung gusto mo ikaw lang ang pinapansin palagi, consciously or unconsciously, yun na po yung hindi na lampas human na. Hindi na natural. Sabi po ng psychologists, most of the time, the causes of that kind of pamumuhay, that kind of habit na naghahanap ka ng attention is because of inggit, jealousy, and low self-esteem. Kaya, i-combine mo yung dalawang yon, most probably you will have an attention addict. And hindi yung tatahimik lang. To address that, we have 2 steps mula sa Bible. Sa Philippians 4, verse 11 to 13, sinasabi doon ni Apostle Paul, that he has experienced having plenty. And he has also experienced yung walang-wala. And throughout his experience, ang kanyang lesson is this: we must learn to be content whatever the circumstance. Hindi po ibig sabihin nun, hilata na lang tayo. Again, yung example nung sa 1 Thessalonians. Kung kontento po tayo, hindi po ibig sabihin idle na lang. Sa verse 12, Apostle Paul urges the church in Thessalonia and us today to mind your own business and work with your hands. He encourages us to work, to be busy, upang magsikap para hindi tayo nakaasa sa iba. Importante po yun na maalala natin. We are urged to work, magsumikap para po hindi tayo nakaasa sa iba. But a warning also is given to us by the writer in Hebrews. Sa atin pong pagsisikap, Hebrews 13 verse 5, keep your lives free from the love of money and be content with whatever you have. Money is good. The love of money, ibang usapan yun. Kailangan natin magsumikap para tayo hindi nakaasa sa iba. Pero sa atin pong pagsisikap, ingatan natin yung intention behind it. Hindi dapat pansarili. Which connects with the other step. We must see beauty in simplicity. Hindi po masama para magsumikap to do well in life. Para gumanda ang buhay. We are encouraged nga to work. Warning lang sa atin ng ating Panginoong Jesus sa Luke 12 verse 15, we must guard against all kinds of greed. Ano po yun? Ano yung greed? Greed is selfish and excessive desire. Yung kagustuhan na sobra-sobra na for things like money, for things like power, material things. Yung ganyan pong klase ay hindi po nasasatisfy. Hindi po yan natitigil na desire. And
Lalo, if we read Ecclesiastes 4 verse 4 to 6, kung tayo ay nagsusumikap out of envy, out of jealousy, kung tayo ay nagsusumikap na magkaroon ng mga maraming bagay dahil sa inggit, ako. Sa verse, it is meaningless. It is chasing after the wind. Ang ibig sabihin po nun, walang kwenta. Yung pagsusumikap na yun, it will never be satisfied. Kahit ano pong ibigay sa atin ng Diyos. Kunyari, nagsumikap tayo, kahit ano ibigay sa atin, we will always want more kapag yun po ang pinairal natin. The encouragement for us is we are urged to strive for a good life. We are encouraged to strive for a blessed life so that we may become blessings to others. Sana po ganun ang ating intensyon kung bakit tayo nagsisikap. Strive for a blessed life and lead a quiet life. Yung life na kontento, life na simple kasi the simplest pleasures bring the greatest joys. Ngayon po, madaling sabihin, contentment and simplicity. Napakadaling sabihin na gusto ko maging kontento. Gusto ko mamuhay ng simple. Pero napakahirap gawin. Lalo sa panahong to, when we see when we go online, everything or most of the things we see ay pamumuhay ng luxurious living, ang daming bagay. Ang daming temptations. Makakatulong po sa atin to sustain yung kagustuhan nating mabuhay ng tahimik to do two things. Self-control. We must practice self-control. That is something that we can do. Wala tayong magagawa sa ingay sa labas. May magagawa tayo on how we react. Sa Proverbs 25 verse 28, kinumpara ang person without self-control like a city with broken walls. Ano pong ibig sabihin nun? Yung mga city nung panahon na yon, they had walls to protect themselves from enemies para hindi sila masakop. Pag wala kang wall, madali kang masakop ng mga kalaban mo. So, ang taong walang self-control is like that. Ang taong walang self-control, madaling matempt, madaling maimpluwensyahan, madaling mapahamak, makat lang sa daan, madaling magalit. Self-control. Sa Galatians, it is a sign po that the Spirit lives within us. Self-control allows us to be at peace kahit anong mangyari. Kahit anong emosyon pang dumating sa atin, we are at peace. Kahit anong sitwasyon, we can lead a quiet life if we have self-control. Pangalawa, we must seek God's wisdom. There is no other source of wisdom and guidance on how to live a quiet life than the Word of God. Sa James 3 verse 17, it is wisdom that comes from heaven, that is pure and peace-loving, and considerate and full of mercy and good fruit. And sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, kumpleto po ang scripture for all our needs. Kung gusto nating matuto, kung gusto nating matrain, and equip us with everything for us to do good work. The wisdom that we need is God's Word, and lahat ng ating kailangan lang gawin is to read it, to open our hearts to understand kung anong tinuturo, and to apply kung anong tinuturo sa atin.
One final question po. Pag quiet life ba, hindi lang mabasa, quiet din ang impact. Wala rin dating. Walang, hindi ka mapapansin. Wala kang magagawa if you lead a quiet life. Nakikita niyo po sa dulo. Squid. O plus squid. Hindi. O plus pusit. Opposite po. Dad joke. Last na po yun na dad joke. Sinisigurado ko lang gising tayo lahat. Opposite. Kabaliktaran po ang mangyayari. If we lead a quiet life, we will have a loud impact. Sabi ng ating Panginoon Jesus sa Matthew 5 verse 16, let your light shine through what? Words? Hindi po. Hindi po yun ang nakasabi sa verse. Actions. Through your good deeds, let your light shine not by our words, but our good deeds, and that they may glorify God in heaven. Sa 1 Peter 2 verse 12, sinasabi din doon, let us live such good lives that inspire kahit unbelievers. Kahit yung mga hindi naniniwala. May inspire na parang yun yata yung tamang pamumuhay. Yun yata yung tamang pananampalataya. Not by our words, but by our action, by living quietly, our faith will shine brightly. Mga kapatid, last word. Napakaingay po ng mundo, as we have agreed today. Hindi natin makokontrol yun. Paggising natin, once we open our phones, nandyan na kagad. Mag-uumpisa na kagad. The distractions will come in. Wala tayong magagawa doon. Ang may magagawa tayo is how we respond to that. Kung tayo ba ay magpapadala sa ingay or tayo ay mamumuhay ng tahimik. And this message is a reminder for us all on ano yung tamang choice bilang mga Kristiyano. I leave you with 2 verses. Romans 12 verse 18. Ang sinasabi doon, as far as it depends on you. And sa Hebrews 12 verse 14, make every effort. Pareho po sila na sinasabi. Hanggang sa kaya mo, gawin mo ang lahat to live in peace. Lead a quiet life. Ito po, yung leading a quiet life, sobrang salungat po on how other people live. Gusto magpapansin. This message today, ang tinuturo, it's the opposite of how the world lives.